Sinagot ni first starstruck ultimate male survivor Mark Heras ang comments sa video niya while showing off his dance moves sa isang club. For now, ang priority ni Mark makapag-provide sa kanyang pamilya. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Gaya ng tagline ng OG Philippine Reality Competition ng GMA na Starstruck, wala raw gagawin ang kauna-unahang ultimate male survivor na si Mark Heras kung di mangarap, maniwala at lumaban sa buhay, lalo na kung para sa kanyang lumalaking pamilya. Itinuturing daw niya ang sarili na isang provider. Bukod kasi sa kanilang anak ng asawang si Nicole Donesa na si Corky, parating na rin ang baby number 2. May pinagagawa rin siyang bahay. At nang dumalang ang acting jobs, he turned to what he does best, dancing. Kamakailan nga, napanood si Mark sa isang club where he dishes out his sexy dance moves. Part pa nung issue ay kaya sumasayaw na yan sa ganyan, sa gay bar kasi wala nang career. Dalinaw ko naman doon na, this is what I want. Diba? Hindi naman ako naghahangad pa na magkaroon ng career na sobrang, alam mo yan, yung like, sobrang sikat na sikat. Ang, lagi naman ako vocal about it. Gusto ko makapag-provide for my family, lalo na sa mga anak ko. Lalo na ngayon, magiging dalawa na sila. So, trabaho. Any work na naibato sa akin, na i-offer sa akin, as long as alam ko hindi naman ako lugi sa talent fee. At the same time, wala akong tatapakan na tao. Sabi nga nila, at legal, I'll do it. So, pahinat, provider ako, tatay ako. Diba? Hindi ko isipin ko ba yung mga inisip nila, tapos magugutom yung pamilya ko. Ang kanyang pagsasayaw did not sit well sa ibang fans at netizens. Kabi-kabilaman ang mga hindi magagandang komento. Wala na raw itong epekto sa kapuso actor. Almost 21 years na ba ako sa industriya, di ba pa? Hindi na ako, wala nang, sabi ko nga parang, kung yung mga taong to parang tina-target nila ako or parang they want parang may attention or gusto nila mag-react ako ng malaki, sorry. Di ba sabi ko nga lahat yata ng klase ng intriga na iba to na sa akin, di ba? So, parang yung mga ganyang klaseng atake or mga issues, wala nang epekto. Ang pagtutuunan nila ng pansin ngayon, ang paparating nilang baby na isang malaking blessing. Si Corky, excited kami kung ano magiging reaction niya actually. Pero syempre, pinapa-feel namin sa kanya na parang hindi mababawasan yung attention or yung pagmamahal sa kanya. Dapat 50-50. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Excited pero kabado raw si Herlyn Budol ngayong ilang araw na lang ay mapapanood na ang upcoming series niyang Binibining Marikit. Sa gitna niya, nag-open up si Herlyn tungkol sa paghingi niya ng professional help matapos nilang masangkot sa issue ng dating leading man. Makichika kay Lars Santiago. Baka nakachamba lang po ako ng magandang nilang, baka sinuwerte, naka-jackpot lang ako noon, o baka ang dami ko pong baka sa sarili ko na nagda-doubt po ako. Sa gitna ng success ng magandang dilag sa GMA Afternoon Prime noong 2023, puno pa rin daw ng what-ifs si Herlyn Budol. Pangamba kung tatanggapin ulit siya ng viewers sa kanyang bagong series na Binibining Marikit, lalo't nabahira ng kontrobersya ang dati niyang programa. Kumalat noon ang screenshots ng umano'y conversation ni Herlyn at leading man na si Rob Gomez. Ayon kay Herlyn, kapag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Si Rob naman, sinabing may gumamit ng kanyang phone nang walang consent. Nang mapag-usapan ito sa kanilang media conference. Ang tanong doon, nakamove on na po ba ang mga tao? Kasi para sa akin, parang ever since na pumutok po yung issue na yun sa akin, parang okay, kasi parang hindi naman daw po yun mawawala eh. Kwento ni Herlyn, kinailangan niya ng gabay ng medical professional dahil sa issue. Nagpa-psych din po ako, nagpa-help po ako sa doktor para po mas matanggap po yung mga sinasabi sa akin ng mga tao. Mahirap po yung naging sitwasyon ko noon at ang hirap po mag-move on sa ganong sitwasyon na alam naman po ng Panginoon kung ano yung tama at mali. Nakamove on na nga po ako. Aral din daw ito kay Herlyn. Ayoko din po maulit yung trauma na binigay po sa akin nung last co-actor ko na parang ang bigat na hindi ako naipagtanggol. So, na walang boses na nagsalita.
Excited pero kinakabahan daw ang mga bida ng serye sa pagkapalabas ng Binibining Marikit simula sa February 10, 2:30 ng hapon. Na-excite kami, halong kinakabahan, di ba? Pero tiwala po ako sa proyektong ito. Sobrang buhos po ang tiwala namin, maganda po itong proyektong ito, promise. Ngayon pa nga lang, marami na ang naaaliw sa tuwing mapapanood nila ang teaser ng Binibining Marikit. May mga adlib po doon. Diyos ko, pinagsama nyo kami, ano pang aasahan nyo doon? Diba? So, pero ako, masasabi ko sa inyo, ay grabe po. Kilig, tawa, iyak. Paglalaroan kayo, yung emosyon nyo to, paglalaroan po talaga kayo ng Binibining Marikit. Ano naman kaya ang masasabi kay Herlene ng dalawa niyang leading man? Crazy. Crazy is crazy. Yeah, crazy in crazy a good fun. way. Crazy in a fun, good yeah. way. Like in Japan, like we were on set maybe 18 to 20 hours a day, like in the cold, almost smack down winter, and it was just to see that there was no drop in effort, in energy or anything. It was pretty crazy in a good way. First time na-amaze ako na yung bida namin, siya din yung parang source of inspiration and energy namin sa set. Na ngayon sobrang saludo ko kay Herlene na napakaganda ng work ethic niya and yung determination niya. So ayun, nakaka-inspire din. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Literal na makapagpigil hininga ang episode ng Lolong Bayani ng Bayan dahil ang matinding laban dinala na rin sa ilalim ng tubig. Doble effort nga raw ang ibinubuhos ni Ruru Madrid para mas mapaganda pa ang serye. Makichika kay Aubrey Carampel. Kailangan ko ng tulong mo. Para makuha ang hiyas na ubdaw na nagpagaling kay Elsie played by Shaira Diaz. Sinuong ni Lolong, played by Ruru Madrid, ang bahagi ng dagat malapit sa Isla Pangil. Para ma-achieve yan, sumabak sa underwater scenes si Ruru. Nakailang langoy at sisid siya sa ilalim ng tubig. Sa lahat ng bumubuo ng Lolong, talagang 100% binubuhos po namin ang lahat ng aming mga kaya para po makagawa at makapagbigay po kami ng mga gandang eksena para po sa mga manonood. Bigay todo rin si Ruru sa fight scenes. Sa episode ngayong gabi, muling mapapalaban si Lolong at ang kanyang alter ego na si Bangkil sa mga Atubao Rebels na gusto ring mapasakamay ang ubdaw. Simula ng araw ito ng laban ng lahi kontra lahi. Lolong! Bigay mo sa akin ang ubdaw bago ano pa mangyari sa'yo. Mamamatay na muna ako bago niyo makuha sa akin ang ubdaw. At dugo laban sa dugo dahil lingid sa kaalaman ni Lolong. Kalaban niya mismo ang kanyang lolo. Siyempre magkaiba sila ng prinsipyo ni Lolong. Tatanggapin niya ba ito bilang lolo niya? Sa mga susunod na episodes, malalaman kung kalaban o magiging kakampi ba ni Lolong ang mga kalahing rebelde. Ano ba yung pinagmulan nila at bakit ba ganun na lang sila kapursigido na kuhanin yung ubdaw? Bukod sa laban para sa kanyang lahi, may hiwalay na laban din si Lolong para sa pag-ibig. Si Elsie kasi, kahit gumaling na, hindi siya matandaan. Maraming kilig at marami ring sakit na mararamdaman dito. Siguro ito maibabalik kung papaano ba ang magiging buhay ni Lolong at ni Elsie kung magsisimula talaga sila, simula dun sa scratch talaga. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.